So eto, punta tayo sa taas. So yun nga, we'll get to a balancing in a little while. Pero before natin i-discuss yung paano talaga siya mabalance, discuss muna tayong side topic. So ano po ba yung ibang nangyayari kapag nag-a-apply tayo ng counter moment? Kasi yung pinakita natin sa first part is para sa point B lang. Para sa point B, ano yung effect ng counter moment sa point B. Pero since isang continuous member nga siya, di ba? Isang mahabang member yan, parang nagkakaroon siya ng kumbaga, chain reaction. Kung nag-apply ka ng moment sa point B, meron siyang kahit paano, meron siyang effect sa other points within the beam. So doon papasok yung ating bagong factor, which is the carryover factor. Kasi kine-carry over na yung ibang moment papunta sa ibang parts ng isang system. So, applying a moment causes a chain reaction, that being other joints receiving a portion of that moment. For example, ito, meron tayong counter moment dito. Etong si point A and point C, meron siyang marireceive. Pero depende pa yan kung anong type of support siya. So, para kay fixed support, so far at that end, yung ating carryover factor is 0.5. Meaning, the fixed end will be receiving an additional moment, and etong additional moment is just equal to 50% ng counter moment. So, kunwari meron tayong counter moment na 5, etong fixed end na to, makaka-receive siya ng 50% nun. So, ang 5 divided by 2 is 2.5. Or kumbaga, 0.5 ng 5 is 2.5. So, meron siyang ma-receive na additional na moment. And ang value niya is 50% ng value na to. Kaya may additional siyang 2.5. Yan ay kung meron kang fixed support. Kasi ang fixed, diba, kaya nang mag-take in ng moment. Pero what if pin, hinge, or roller support yung ating other end? So, since wala naman talagang built-in capacity ang roller and pin against moment, ang carryover factor natin is just 0. Parang imagine natin, eto is electric car, meron tayong gasolina. So, wala namang use kung bibigyan natin ng gasolina sa electric car kasi di naman niya magagamit yon. So, yun ang idea dito. Meron tayong extra moment, hindi mo naman siya maka-carry over dito since wala naman talaga siyang capacity for that. So, ayun. At the same time, hindi lang naman eto yung nagbibigay ng moment. Lahat ng points na meron tayo dito, as long as meron siyang capacity for moment, such as itong fixed end natin, meron din siyang i-carry over na value. So, yun yung magpapabalance sa ating moments. Okay? So, ayan. All points with moments are capable of providing a carryover. This is what eventually balances out the moments sa interior supports. So, ayan. Diba unbalance pa siya? Para ma-balance out siya, eto, bibigay din siya ng 50% niya dito. So, hindi lang siya basta sa fixed support. Kasama din dyan ang roller support, pero interior. Eto is only for exterior na 0. Kasi, technically, di ba pag nasa interior ang roller, nagmumukha lang naman siya actually na fix. So, pwede mo siyang bigyan ng 0.5. So, yun yung magpapa-balance out sa unbalanced moment natin. Pero iterative yung process na to. Hindi mo siya matatapos sa isang cycle lang. Meron ka pang additional cycle na gagawin para mapasiro mo siya. Diba? Pag sinabi na, bakit mapapasiro? Kasi diba yun ang sabi natin? Masasabi mo lang na balance out ang isang moment kapag nag-zero yung resultant. So, yun yung gusto nating mangyari. Mag-zero out sila. Hence, this is why it's called the moment distribution method. Kasi, nag-apply tayo ng fixed end moment. Tapos, magkaiba yung distribution niya. Diba? Ulitin natin. Meron tayong isang span. Dinivide natin siya into 2 span. And etong 2 span, magkaiba yung values nila. Pero, kaya mo na nga makompute nung sineparate mo siya. Kasi gumamit tayo ng fixed end moments. Ngayon, once i-combine natin siya, doon natin masasabi na unbalanced talaga siya.
Kasi meron tayong resultant. So, para maging maayos yung distribution, gagamit tayo ng distribution factor. Para magaman natin if ilang percent talaga dapat ang nasa BA and ilang percent ang nasa BC. So, kinagabasan dyan, unbalanced pa rin naman siya. So, para ma-balance out talaga siya, hindi lang naman ito yung source ng moment niya. Lahat ng points na meron capacity for moment, kaya magbigay ng around 50% ng capacity nila. So, yun yung dagdag. Yun yung additional na i-distribute mo papunta sa kanya. So, distribute out ka, ma-distribute in ka man din. So, discuss natin madagay paano yung steps. So, ayun, steps natin. Sa first step natin, minsan di naman ito susunod na ito yung uunahin. Minsan pwedeng ito rin. Pero ito na unahin ko. First step ko is solve yung fixed end moment. Then, hanapin natin yung stiffness factor. I discuss ko based sa interpretation ko. So, di ba yung beam natin, sineparate natin yung continuous beam. Nagkaroon tayo ng dalawang separate. Sa kada separate na beam natin, hanapin natin yung fixed end moments nila. Then, para magaman natin yung tamang distribution niya, di ba kailangan natin i-consider yung properties ni beam? Kaya hinahanap natin si stiffness ng kada part, di ba? Gusto natin magaman if ano yung properties ng kada span para magaman natin yung distribution factor. So, dyan napapasok yung distribution factor after ma-solve si stiffness factor. Then after that, saka na tayo mag-start mag-solve. Hanapin natin yung unbalancing moment. Yung unbalancing moment, makukuha natin yan gamit yung fixed end moments. Then, get counterbalancing moment, which is just yung same value but opposite direction. Then, para magaman natin yung tamang distribution, distribute counterbalancing moments using distribution factor. Then, since nag-apply ka ng counter moment sa isang point na yan, mag-carry over tayo papunta sa fixed ends and internal in and roller ng around 50% ng capacity niya. And for external, 0 na rin. So, tingin tayo ng sample problem para medyo ma-visualize natin. Kunwari eto. So, meron tayong yan, dalawang span. So, initial assumption natin, although siya ay roller and roller sa end, gagawa tayo ng clamp. Gagawin natin siyang fix. Gagawin natin siyang fix. So, as such, kapag gumamit tayo ng first step natin, fixed end moments, makikita natin na yung left part is just ganito. And etong right part is just ganito. Meron tayong dalawang restrained beams. So, para sa span AB, eto, pag ganyan, wala naman tayong loading sa span ng AB. So, 0 lang yung fixed end moment neto. And 0 lang din yung fixed end moment sa kabila. Pero para sa span ng BC, since meron tayong loading, gagamit tayo ng formula na WL²/12. Eto, nakuha na to dito. Eto, fixed end moments kapag meron tayong uniformly distributed. So, eto baga, sign convention lang naman natin to. Kapag clockwise, positive, counterclockwise, negative. So, ano lang naman to? Opposite. Kung eto is counterclockwise, eto ay clockwise, counterclockwise, eto ay clockwise. So, ayun. Para kay BC, since eto ay tawag yan, counterclockwise, magiging siyang negative 8,000. Diba? WL²/12, pag kinumpit mo, 8,000. Since counterclockwise, negative 8,000. And para kay CB, eto, clockwise siya. So, positive 8,000. So, nahanap natin yung fixed end moments. Next naman,
is hanapin natin yung ating distribution factor. Pero bago yan, stiffness muna. So, ayun. Balik natin sa original status. Si span AB is dalawang fix. So, yung kanyang stiffness factor ay 4EI over L. So, yung I natin is 300. Yung length natin is 15. So, yan. 4EI over 15 is 80. Para kay BC naman, since prop siya, 3EI over L. Kaya nakuha si 90. So, hindi ko naman to kinumpute eh. Eto kasi naka 15 feet to. So try nyo na lang kung ito times 12 siya para maging inches. Kasi ito naka inches raised to 4. Diba? 4EI. Ito naka 300 inches raised to 4. Dapat siguro ito naka inches din. Pero hindi ko naman kinumpute. Kinapit ko lang. So double check nyo na lang. Pero tama na may answer dyan. 80 and 90. So yun yung sinasabi natin. Kada span, magkaiba yung conditions, magkaiba yung length, at magkaiba yung inertia nila. Kaya, pwedeng magbago yung stiffness niya. And iba rin yung conditions natin, di ba? Eto, since interior yan, assume mo lang na fix yan. Eto, since roller siya, kaya 3EI over L. Yung similar lang sa kanila is yung E. Kaya, kahit walang value ng E, okay lang. Kasi maka-cancel out lang naman yan. So anyway, meron na tayong stiffness factor. Solve natin yung distribution factor. So yun. Diba dito sa far edge natin, ito ay fixed. So automatic ang kanyang distribution factor is 0. Ito naman na far edge natin is roller. So automatic ang kanyang distribution factor is 1. Para sa interior, doon tayo gagamit ng formula. So yung K nung nasa left part ng AB divided by yung total. Ito, K naman nung BC divided by the total. Meaning, 47% nung ating counter moment ay mapupunta kay BA and 53% ang mapupunta kay BC. So, ayan. Sugat natin dito. Sa table natin. Meron tayong joint A, joint B, and joint C. Si joint A, yan ay yung AB. Sa joint B, meron tayong BA, BA, and BC. And kay joint C, meron tayong CB. Kay joint B, meron tayong dalawang source ng fixed end moment. Meron tayong BA and BC. Kaso si BA 0, and saka si BC naman is negative 8,000. Okay? So, di ba ang ginawa natin? Hinanap muna natin yung resultant natin na moment. So, negative 8,000 plus 0, that is negative 8,000. So, itong negative 8,000, yun yung ating resultant moment. So, to find yung ating counter moment, simply, gagawin natin siyang positive 8,000. Diba? Pero, iba yung gagawin natin. Ito kasi yung ginagamit na formula. Ang unbalanced moment, yan yung fixed end moment times negative ng distribution factor. So, same idea lang naman. Nag-times ka ng negative kasi kinukuha natin yung counter moment. Diba? So, ayan. Or, sige, pwede ganun na lang lagot. Gawin natin siyang counter moment na 8,000. Then, it-times natin siya sa ating distribution factor. So, out of this total counter moment na 8,000, 47% ang pupunta kay BA. So, 8,000 times 0.47, that is 3,760. Tapos, 8,000 na counter moment times distribution factor na 53%, that is 4,240. So, at the same time, sa A naman, wala naman siyang fixed end moment. So, 0 times 0, 0 lang naman siya. And para naman kay CB, meron tayong fixed end moment na 8,000 times, gawin natin siyang counter moment na negative 8,000. Diba? Negative 8,000 times the distribution factor.
magiging siyang negative 8,000. Ngayon, di ba, tapos na tayo gumamit ng distribution factor. Ang next step natin is carry over factor. Kung matandaan natin, ang point A, yan ay fixed, point B is interior na roller, and point C is roller. So, etong BA, pwede mo siyang i-carry over sa AB. Kasi fixed to. So, apply natin yung carry over factor na 0.5. So, 0.5 times 3,760, ibig sabihin, mahahati mo siya. Ibig sabihin, makaka-receive si joint A ng 1880. Ngayon, since wala naman etong moment na point A, i-divide mo by 2, 0 lang naman siya. Then, para naman kay BC, si BC ay meron na-receive na moment na 4,240. Kaso, si joint C, roller yan. Di ba ang sabi natin, kapag roller ang isang end, ang carry over factor natin is 0. So, 4,240 times 0 is just 0. Kaya shade out ko na lang yan. Kasi 0 lang naman pupunta mo dyan. Pero, etong roller, dadagin mo siya sa interior roller. Kasi ang interior roller, again, nag-act siya as fixed. So, pwede mo siyang bigyan ng 50%. So, negative 8,000 times 1/2 ng negative 8,000, that is negative 4,000. So, dyan nagtapos yung cycle natin. Meron naman tayong bagong unbalanced moment. So, uulitin natin yung process. Which is, i-multiply natin sa distribution factor. So, 1880 times 0, 0, 0 times 0, sa point B kasi dalawa yung source natin. So, again, hanapin natin yung unbalanced moment. So, negative 4,000 plus 0, meron tayong negative 4,000. Then, hanapin natin yung counter moment niya, which is positive 4,000. So, 4,000 times 47%, 1880. 4,000 times 53%, 2120. Then, after that, since nagkaroon tayo ng moment dito na in-apply, i-carry over natin siya sa ibang points. So, 1880, carry over natin kay AB. So, divided by 2, 940. Then, etong 0, i-carry over mo dito is just 0. Then, eto naman, since roller ending, wala tayong i-carry over. So, di ba ang sabi natin, dapat mag-total siya ng 0. So, okay. Anyway, dito, gagawin naman natin next is etong 940 i-multiply natin sa distribution factor na 0. So 0 na yan. So tapos na tayo. So yun na naman kasi ang goal dito. Dapat mag 0-0 sila sa ending. So parang 0-0 na sa lahat. Tapos na tayo. Meaning, pwede na natin siya i-total. So, ang ating total lang is starting from the fixed end moment pababa. So, 1880 plus 940, siya ay 2820. 0 plus 3760 plus 1880, yan ay 5640. Then, negative 8,000 plus 4240 plus negative 4,000 plus 2120, yan ay negative 5640. And dito, sa CB, since di ba roller support lang naman siya, 8,000 minus 8,000, yan ay 0 lang naman. So, na-prove natin na since siya ay roller support talaga, wala naman talaga siyang value for moment. Kaya nag-0 lang naman siya. And di ba, initially, yung ating point A, initially sa fixed end moment, 0 siya. Pero sa final answer, nagkaroon siya ng value, 2820. Nagkaroon siya ng value thanks to the carry over. Di ba meron tayong moment sa pin, meron siyang contribution. Eto na yun. I-double check ko nga. Double check natin. 5640 divided by 2. So yun. Tama. 5640 divided by 2, 2820.
So, ito yung actual na moment meron sa BA. Tapos, di ba? Ang pag meron kang moment sa BA, nagki-carry over ka sa joint A, which is 50% ng value ni BA. So, yung value ni BA, 5640, dinivide natin by 2, kasi nga 50%, 2820. So, tama siya. Tapos, diba, initially, yung fixed end moment natin, magkaiba, negative 8,000 tapos 0. Pero dahil sa distribution factor, as well as yung carry over, diba, distribution factor, as well as yung carry over galing sa ibang points, na balance out siya. Diba? Carry over galing sa AB, carry over galing sa CB, eventually, nag-balance out na lang siya after ilang process. So, ito yung sinasabi natin. Same yung value na, opposite direction. Kaya technically, 0 yung, natin yan, 0 ang moment. Gusto lang natin magaman kung ano yung exact value niya na kung saan siya magka-cancel out. So, saan ba siya nagagamit? Bakit natin hinahanap yung moments natin dyan? So, yung moments na yan, magagamit natin para ma-describe natin yung behavior ni Beam. So, eto, nagapag natin. Ito yung actual values ng moments natin. So, sa point C, since wala naman yan capacity for moment, wala na siyang value dyan. So, ayan. Lagay tayo ng shear. Tapos, hindi ko ito discuss. Pero mag-aano lang tayo. Summation of moment at this point, then summation of forces y, para makuha natin yung value ng shear. So, nakuha dyan, nating 564 siya. And para naman sa span ng BC, ito yung nakuha nating values. Then, after nyan, pwede mo siya graph. Ayan. At least, makikita natin yung behavior niya. Mahanap natin kung ano yung max moment, ano yung maximum shear, maximum positive shear, maximum negative shear, maximum negative moment, ayun. Pero, kumbaga, ang kinaibahan ng ito is meron tayong ganitong step para mahanap yung moments na meron sa iba-ibang supports. Kung in-determine ito, pwede lang tayo gumamit ng summation of moment, summation of forces y. I mean, kung determinate, makukuha na kagad natin yung values ng support. Pero since in-determine ito, hindi natin siya pwedeng gamitin. Mabibitin tayo. Kaya gumamit tayo ng moment distribution method. So, yun lang naman nung ginawa ng moment distribution method, hinanap niya yung values ng support reactions. Which, at the same time, nagamit yun para mahanap natin yung other support reactions. So, dyan nagtatapos yung discussion sa moment distribution method.